Hello. Hello. All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ito ay napanood nyo na po, mga ka-plastic, ang tungkol dito sa nangyari sa road rage kanina lang dito sa Buso-Buso, Antipolo City, na kung saan ay nag-aaway yung dalawang motorista. At ang kaaway niya dito is mga rider. At the same time, nakaaway din niya yung isang armadong lalaki lingid sa kaalaman niya. At unfortunately, mga ka-plastic, ay nadamay ang kanyang asawa sa mismong pamamaril na yon. So, update tayo mamaya kung ano yung nangyari doon. So, parang nagdadalawang isip din kasi akong i-play itong video na ito. Kasi ito yung nangyari. Bago pa ang nangyari yun, mga ka-plastic, ay pinagtulungan siya ng dalawang rider. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung unang video na talagang kabuuan bago yung pamamaril sa Buso-Buso. At kinukuhanan pa nga ng video ang ilan sa mga kababaihan doon, mga ka-plastic. So naghabulan din pala sila doon, mga ka-plastic, bago nangyari. At ito yung kasunod na video, mga ka-plastic. Sobrang selan na po. So yun, nakikita ninyo, yan, pinagbabaril niya ito. Ayun, dapa yung rider. At unang-unang nasapul dito yung asawa niya mismo. Yan, mga ka-plastic. So dinala niya mismo yung kanyang asawa. Yan, binitbit niya, papasok doon sa kanyang ano. And then ito po yung kasunod na pangyayari dito, mga ka-plastic. At sinundan ng kapulisan ito sa kahabaan na sumulong highway. Ito po yan. Ayan, makikita nyo sa video. Inabol. Nabol nila talaga. Mayroong responding police, kaso nga lang unfortunately may nangyari na talagang patayan. So hindi natin alam kung ano yung pinagmulan ng away. Siguro sa trapiko din. Hindi naman nawawala yun. Kung mapapansin nyo yung puting kotse na yun, naka-open yung back. Mga kapulisan din pala yun. At naharang na po, mga ka-plastic, yung sasakyan ng suspect. Lulan ng dalawang suspect. At pinaligaran ito at siyempre may baril na rin sila. Pinadapa nila yung suspect at naaresto, mga ka-plastic. Grabe, no? Actually, hindi natin alam kung may lisensya yung kanyang ang kanyang baril. Dahil after nun, malalaman natin sa mga susunod na balita kung ano ang pinagmulan ng away. At the same time, kung lisensyado ba siya na humawak ng baril, mga ka-plastics, nakikita naman natin na parang hindi siya professional bumaril nung nakita natin yung video. At kalat siya bumaril. Nadamay pati yung kanyang kamag-anak. So kakasuhan siya ng multiple homicide dito, mga ka-plastic. Ang laking damage yung nagawa niya. So 4 na katao daw ang namatay at 1 sugatan. So ito, naaresto na po at nahabol po ng mga kapulisan itong suspect. So di natin alam kung ano yung pinagmulan ng away. Pero pwede natin basahin yung comment, mga ka-plastic. Yan. Sabi ni Christine Dobria, ang tanong, magtatagal kaya siya sa kulungan? Tingin ko hindi, may pera Magpiyansa lang yan at tas babayaran niya ang pamilya na napatay na rider, laya na siya. Back it normal na naman ang buhay niya.
Pero ang namatayan habang buhay niyang mangungulila sa taong namatay dahil init ng ulo ang pinapairal sa kalsada. Ayos, kalungkot mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lumalala na talaga. Alam mo, actually, simula nung naluklok sa pwesto tong si Pangulong Bongbong Marcos, ay ganito na ang nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, ay sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Samot-saring kriminalidad ang nangyayari. So, kasi nga, tumututok si BBM sa agriculture. So, which is hindi naman siya tumututok sa laban sa mga kriminalidad sa paligid. So, napapabayaan na po ang Pilipinas. Nakakalungkot isipin na si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang hindi ko naman siya sinisisi. Parang siya yung mismo ang nagdidesisyon na nag-i-spread yung mga criminal activities dito sa Pilipinas. So, nakakalungkot nga naman. At tama nga sinabi ni Christine, magpepiansa lang yan, mababa lang naman ang piyansa niyan eh. Pag nabayaran, balik na naman uli sa dati, manggugulo na naman ang ibang tao, papatay na naman. Tapos sabi dito sa ni Eric, mahigpit ang mga checkpoint sa mga nakamotor, samantalang ang naka 4 wheels ang madalas may dalang mga ganitong bagay. Nakatago pa yan sa mga sasakyan nila at mga naka-tinted glass pa. Sa mga nakamotor, saan mo may tatago yung tangke ng gasolina? Sa compartment? Di pahirapan nga na magkasya yung isang full face helmet doon. Sana maging patas ang batas, mapakomelek, police checkpoint or LTO pa yan. Lahat ng haharangin sa seguridad ng nakakarami. Di ba ang lakas pa ng loob nila na may gun ban pa tayo niyan? Oo nga no, may gun ban. Karamihan sa mga gumagawa ng kalokohan ay mga 4 wheels, mga kaplastic. So, madalas ang sinisita yung mga 2 wheels. So, unfair nga naman. Sana pati yung mga 4 wheels, lalo especially yung mga naka-tinted na sasakyan ay dapat ini-inspection ng mga kapulisan. Sa Amerika nga sinisita ang mga 4 wheels, mga kaplastic, kasi nga wala silang pinipili. May mga instances talaga na ganyan ang mangyayari. At dahil sa init ng ulo, binago mo bigla ang buhay mo sa isang iglap, diba? So, tingnan po natin yung video about sa nangyari, balita, mga kaplastic. Saan ba yan? Wala na naman tayong sources. So, tingnan natin road rage videos. Andito yung balita. Post. Wait lang. Wait lang po. Ang pangit kasi, bakit pa binibird ang mukha ng suspect? Anong purpose? Nasasabihin nila wala pang matibay na ebidensya, mga kaplastic. Samantalang kitang-kita sa video na walang habas siyang pumatay ng mga tao. Diba? So, pangit yun kasi para maging aware ang mga Pilipino na ganito, ito yung taong tinutukoy natin. So parang pinagtatanggol pa natin yung mga kriminal, samantala mga inosente namatay, pinapakita ang muka, no? So ang pangit, wag ganyan. Dapat pinapakita ang mukha ng taong yan. Kasi may possibility na gagawa rin yan ng kalokohan. So yan. Wala tayong balita. Hanap tayong balita. May balita dito eh. Ito. Takot ng sito. Ayan, o ito.
Sugatan nga ang apat na katao matapos na mauwi sa Pamaril. Itong nangyaring away trapiko dito sa Antipolo City ngayong hapon. Sa panayam ng Super Radio DCBB kay Rizal Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragon, pasado alas 4 ng hapon kanina na mangyari itong insidente sa bahagi ng Marcos Highway sakop ng Sitio Kalumpang sa Barangay San Jose. Bago nangyari itong insidente ay nagkaroon naman ng konfrontasyon sa pagitan ng suspect na nagmamaneho ng isang kulay itim na SUV at sa ilang mga motorcycle rider. Nauwi daw sa barilan yung sagutan nitong mga rider at mga suspect, kaya bumunot nga ng baril itong driver ng SUV at pinaputukan itong ang kanyang mga nakasagutan. Matapos naman ng pamaril ay mabilis naman tumakas ang suspect, ngunit nahabol ito ng mga tauhan ng Antipolo City Police. Pataas kasi itong pamaril ay sinubukan nga tumakas itong suspect at nahabol at nahuli itong naturang suspect dito sa may area na ng Barangay Mayamot. Sa inisyal informasyon na natanggap natin, 4 yung kumpirmadong nasugatan dito, kabilang yung misis nitong ang naturang suspect na ngayon ay nasa kustodiya na ng Antipolo City Police Station. Yun. Nasa kustodiya na siya ng police station, mga kaplastik. So, sabi daw, alitan. Pero nakita natin sa video ay nagsuntukan na. Nagkapalitan na ng mga suntok at syempre pinagtulungan ng mga kapwa rider yung isang suspect. Then siguro napuno na, dala ng emosyon, kinuha niya ang armas niya sa kanyang sasakyan. At the same time, doon na natapos ang buhay ng bawat tao sa away nilang dalawa. Away trapiko pa rin. Hindi na nawawala yan sa atin. Yung mga away trapiko. Nagdadamutan, hindi nagbibigayan, nagsisingitan, nagigit-gitan, nagbabanggaan, and so on and so forth. At yun ang laging nangyayari, paulit-ulit na lang. Ang masakit dito, mga kaplastik, yung mga yan, after that, makakalaya din, gagawa na naman ng kalokohan. But yun na, wala nang iba pa. At ang akin, siguro mas paigtingin na ng LTO na dapat ay pataasin nila ang standards once na may ginagawang mga ganitong gulo, mapasuntukan man yan o hindi. Basta may alitan sa kalsada, dapat ibigyan na to ng violation kasi dito na nagkokos yung mga patayan. Diba? At the same time, ganun din sa mga motorista, sa mga four wheels, dapat gawin nila mas pataasin ng stricto sa mga motorista. Lalo na tag-init ngayon ay marami na talagang gumagawa ng mga kalokohan at wala na tayong magagawa doon. At dadaan at paulit-ulit na lang nangyayari ito, mga kaplastik, sa pang-araw-araw na buhay ng tao. So ang hinihiling ko lang sa gobyerno ay mas pataasin ang seguridad at stricto sa mga taong ito, dahil lahat ng mga kumukuha ng lisensya napakadali na lang, tapos afterwards bigla na lang magkakaroon ng ganyang tensyon at wala na, patayan na. Nagdadamutan kasi sa kalsada dumadami ang sasakyan, lumiliit ang kalsada. So lumiliit na nga ang kalsada, hindi pa nagbibigayan, tapos ginagawa pang parking lot ang kalsada. So ano na mangyayari? Nagkokos ng traffic, pollution, toxic behavior at iba pa, patayan na. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up, mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing on. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.